Yan guys, nilalagyan natin ng dayami kasi nangamatayan tayo dito ng 5 pieces. Kumakain ng Rizal na yung old Rizal guys, nung flooring nung nung unang mga batch dito, kinuhukay nila din kinakain. Itong mga bago na Rizal hindi naman nila kinakain. Yung lang talaga luma na Rizal, siguro mabango sa kanila, mabango sa kanilang panglasa, pangamoy. Ngayon dayami para hindi talaga nila mahukay yung mga mga Rizal. Ayan, so ito talaga yung nakita natin na solusyon guys, kasi nung unang mga nangamatay dito, kinuha natin, winalis natin yung mga medyo pulverized na Rizal, yung mga tuyo na old Rizal. Kinuha natin, winalis natin, pero ganun pa rin, hukayin pa rin nila yung mga old Rizal. So ito yung last option natin. Ayan, dayami. Ito naman guys ay i-repair po natin yung ating grower house. Ang ginagawa natin ngayon ay ito po yung tubigan na portion. Mas malaki na po yung ating tubigan ngayon kaysa sa dating design ng ating grower house. Bakit ba ganito na yung ating style? Dahil po ay mahal na po yung ipa ngayon dito sa amin, dahil marami nang nag-iitikan at kulang na po yung supply ng ipa sa tuwing season ng harvest or katatapos lang ng season ng harvest. Mas malaki yung portion ng tubigan, yung nakahanger, mas matagal mabasa yung flooring na portion. So mas matagal mabasa yung flooring na portion, mas less yung ating Rizal na magagamit. Yan po yung ating pangunahing reason kung bakit iniba na natin ng design yung ating grower house. Tinanggal na natin yung mga partition dito sa ating grower house dahil meron din tayong nakikitang disadvantages. At obserbahan din natin ito guys, kung maganda ba sa itik na palakihin pa sila na malaki yung kanilang galaan. So kumbaga mas ma-exercise sila kung walang partition dahil malaki yung area na pwede nilang paglakaran. Sa sukat naman ito guys ay 4 feet yung hanger type natin. Ito yung tubigan na portion at 10 feet po yung lapag portion. So equivalent to 14 feet by 50 feet. At ang bilang na ilalagay natin dito guys ay nasa mga 315 heads kasama na yung male. 280 na female at 35 na male. Ngayon naman guys ay mag-prepare tayo ng brooder dahil meron na tayong dadating na panibagong ducklings, panibagong batch. Ganito lang kasimple at kadaling i-install yung ating brooder tube para lang hindi sila malamigan tuwing madaling araw. Isang buong plain sheet po ito at hinati natin, din dinugtong natin. Nakabuo na tayo ng circle na brooder tube. At ngayon naman ay nag-disinfect tayo. So hindi talaga pwede na lagyan natin ng ducklings na hindi tayo nakapag-disinfect dahil mataas yung chance na maraming mortality sa ating mga ducklings. Ang ginagamit nating pang-disinfect ay chlorine, Zonrox at yung top, yung panglinis sa mga comfort room or CR. At tansyahin lang natin yung ilalagay natin na dami. Yung medyo matapang talaga para mamatay talaga yung mga mikrobyo. At mga 5 days tsaka natin lagyan ng ducklings. Huwag natin lagyan kaagad dahil andyan pa yung amoy. So hindi pa yan mawawala. Mga after 5 days na po. Meron namang mga pang-disinfect talaga na mabibili natin sa online. So
Kung yun ang mga gamitin nyo ay pwede lagyan na kaagad dahil merong mga pang disinfect na safe sa ating mga alaga. Ayan guys, yung ating mga ducklings. Maganda yung mga ducklings natin ngayon. Maliliksi. Sa 290 heads kasama na yung free. Sa female lang po, 290 heads na female ay isa pa lang yung mortality natin mula nung pagkadating nila. 4 days na po sila ngayon dito sa ating brooder. Ayan. So talagang maliliksi yung ating mga ducklings guys. Unang-una, pagkadating ay binibigyan po natin sila ng electrolytes. Ang electrolytes po ay para hindi sila ma-stress galing sa biyahe. At binibigyan natin sila pagkadating at pagkabukas. So, bali 2 araw. Buong araw po natin silang pinapainom niyan pagkadating at pagkabukas. Sa isang galon ay isang araw yan nila mauubos dahil mga maliliit pa sila. Pagka pangatlong araw, pagkadating, clean water po tayo ng 3 araw. So, pagkatapos ng plain water ng 3 araw ay magbibigay po tayo ng antibacterial. So, ang binibigay natin sa kanila ay yung nabibili dito sa atin, yung Bitracin Gold. So, ayan, Bitracin Gold, baka naman. Yan po yung ating ginagamit. Binibigyan din natin sila ng 3 araw. Sunod-sunod. Whole day din yan guys, Bitracin. Dahil mula pagkarating hanggang mga 5 araw ay dyan po lalabas yung merong mag-twist yung liig. Mga ganyang kaso ay infected po yan ng bakterya. So, kailangan mabigyan natin sila kaagad para maiwasan natin yung mortality ng ating mga ducklings. So, sa ngayon, ang ating mortality ay 2 pa lang sa 290 na female. So, sana ay hindi na madagdagan. Pagkatapos ng antibacterial ng 3 araw ay clean water na lang din. So, hanggang mga 15 days dito sila sa brooder. So, pero nagdepende pa rin kung ano yung sitwasyon ng kalusugan ng ating mga ducklings. At panatilihin natin na laging tuyo yung kanilang flooring kung lapag type yung ating brooder. So, ang ginagawa natin dito ay naglalagay tayo ng Rysal umaga at hapon. Lalo na't yung nasa mga 10 days na sila dito sa brooder natin dahil madaling mabasa yung kanilang flooring dahil malalaki na sila at malakas na ding uminom kaya palagi sila dito sa kanilang tubigan. Ayan. So,
yan lang po yung ating ginagawa sa ating mga ducklings para maiwasan talaga yung mortality. At ang napakalaking tulong para maiwasan yung ating mga mortality ay yung panahon. So katulad ngayon ay tag-init. So wala tayong masyadong mortality dahil kapag madaling araw ay hindi masyadong malamig. So ayan. Sa panahon naman ng tag-ulan ay diyan dapat natin tutukan yung sitwasyon na dapat hindi sila malamigan tuwing madaling araw. So, ayan. At yung pinapakain natin sa kanila ay booster. Ayan, chick booster. So, ito po ay pang chicken. So, nagagandahan ako nito dahil meron ding immune booster. So, yan lamang po at sana ay nakatulong sa yung mga bago pa lang nagsimula sa pag-iitikan. So, yan lamang po. Magandang araw. Happy farming sa inyong lahat dyan. God bless you all. Yan guys, ngayon ay pang 9 days na nila dito sa ating brooder. Ayan, ganito na po sila kalalaki. At tapos na po tayong makapagbigay ng antibacterial ng successive ng 3 days. Yan guys. At as of now ay 2 heads lang yung mortality natin sa 315 heads. Kasali na yung male. Ayan. Ito yung mga male natin. Color black. Yung yung ginagawa natin dito araw-araw ay magpapakain na lang at magbibigay ng tubig. Kada hapon ay maglalagay ng Lysol. Ayan. At tuwing mga 4 PM or ng hapon ay tatakapan na natin sila ng mga trapal para hindi talaga sila malamigan tuwing madaling araw. So, pwede na ding medyo ihap natin yung pagtakip kasi nga medyo mainit na yung singaw ng kanilang brooder kasi nga malalaki na. So, ayan. Nagbabasa sila guys sa kanilang tubigan. Malakas nang uminom guys. Mga 10 AM ay maka-refill na din tayo ng tubig sa kanilang tubigan. Nung unang araw nila dito ay hindi nila mauubos yung 1 galon. Ayan.